Ayan guys, so magbibiyahe kami ni Papa Dance. Hello mga ka-Aquaman. Papa Mindanao. Meron kaming tutulungan doon na dalawang pamilya. Sasabay na namin. So kain muna kami dito sa isang kainan. Huwag lang natin i-promote. Baka wala tayong counterpart. Ayan, so maaga pa lang, umalis na kami sa Tacloban para magbiyahe. Tawid kami ng Iluhan, Tunipata, Surigao City. Okay? Kain muna. Update mga ka-Aquaman. So stranded tayo dito sa may San Ricardo Port. Kasi may bagyo, hindi tayo makatawid papunta ng Surigao City. So ngayon, daming sasakyan dyan nakapark. Nag-aantay din yan sa mga tatawid. So antay lang tayo mga ka-Aquaman. Kung pwede nang payagan, makatawid tayo papunta ng Surigao City. So ngayon, itong biyahe natin ay yung Project Aquaman. Dalawang project natin sa Kitcharao at saka sa Butuan City, Agusan del Norte. So ayan, maulan mga kapatid. So tambay lang muna tayo dito sa ating sa port ng San Ricardo. Nag-change ng stambayanan. So sa Liloan ng daming sasakyan. Dito pagdating natin marami din. So hindi na tayo babalik. Yan. So, abangan nyo mga ka-Aquaman kung makatawid na tayo ng Surigao City. Right. Yan, naka na kami doon sa tikitan. Antay na lang kami ng barko. Dito na kami sa Pantalan. Di ba Papa Dance? Sulit. Sulit yung 2 araw. Hindi, nagbabakasyon lang naman kami. Masyal lang naman. Kini sir ang topic. Yan, so maaga tayong dumating dito sa Surigao City. Ngayon, magta-travel na kami para sa ating Project Aquaman. Yan. So, nakatulog din kami sa sa barko, Roro. Yan. Road trip tayo mga kapatid. Yan, good morning mga ka-Aquaman. So, nandito na tayo sa Kitcharao, Agusan del Sur. Yan, so everything is fine. Nakaabot din kami dito sa Kitcharao. Ngayon si Papa Dance nagpre-prepare siya para sa ating biosan filtration. Okay. Yan. Good. Maraming salamat sa mga followers. Tingnan mo, may bagong sasakyan si Papa Dance. At may saging pa. Ayun, yan, so mga ka-Aquaman, nagsiset up na si Papa Dan sa ating biosan filtration. And now, may kasamahan din tayo dito si Kuya. Yung gagawin ni Kuya is maglalagay siya ng para sa raw water tank. Yan, dyan niya ilalagay. Bagong recruit namin si Kuya sa Project Aquaman. Yan. So, kompleto siya ng gamit. May welding machine siya. Saka itong na to siya ng welding ito. So, mga ka-Aquaman, itong hand pump, tatanggalin natin yan. Lagyan natin ng submersible, yung surface pump. Yan, dra-drive natin. Saka, mamaya-maya, makikita nyo yung ating improvement sa ating Project Aquaman. Say hi muna Kuya, bago mo start. Okay. Saka si Aquaman maliligo muna. Ayan mga ka-Aquaman. So review ko lang.
Itong drum natin ito. Kaya hindi muna natin may pakita step by step. Pero yung pinakauna dito, siniset up muna natin yung sukat, lahat ng sukat ng drum. Tsaka yung ganito, linisan muna. So, including yung filtered water tank and saka yung raw water tank na nandun sa gilid. So, pagkatapos nito, maset up natin lahat. Ako gumagawa ko ng riser pipe tsaka under drain pipe. And then, doon na tayo magpuproseso sa ating sand production. So, as of now, siniset up muna natin lahat ng mga pipes and fittings sa ating biosand filtration. So, ito yung household level or pang family na intermittent na biosand filtration. Tinatawag na mini biosand filter. It is originated, innovated by Aquaman. Ayan. So, yun nga, sabi ko kanina, nag-travel tayo from Visayas, from Tacloban to Mindanao. Ayan, tinutulungan natin ang family nito kasi yung problema nila sa tubig, kagaya niyan, matataas yung mga physical parameters sa tubig na yan. Kaya, hindi nila magamit-gamit ng maayos. And then yan yung mga pipes na ito, isi-set up natin yan. So yan mga kakuman, sundan nyo lang yung ano natin dito, adventure dito sa Mindanao, Agusan del Norte. Yan yung ginagawa ni Tito Dance. Yan mostly yung ginagawa niya. So kailangan malinis yung pagkabutas kasi para kaaya-aya tingnan. Yan. Yan na ba yung para sa bola? Okay. So yan, dyan niya ilalagay yung bola para automatic siya may stops doon sa loob. May tip doon tayo. Open unit na sa lubin. Papadans, anong ginagawa mo? Gumagawa tayo ng control valve para sa ating filter. Yan. Control valve with union. So ginagawa namin mga kwakwaman, nag-isa kami ng mga fittings. Yan. Kaya ubos-ubos lahat ng pera. Dahil sa fittings. Nandito yung mga ano namin. Nandito yung mga kawang gawa. Kawarayan, service. Ayan, naghihirap na daw sila. Taga Aqua Plus. So ngayon, nag-ano tayo, mag-insert tayo ng tubo para sa kanilang Papel ni Renet. surface well. So kung nakikita nyo guys, ginagawa na ng paraan to. Ayan o. Nagkakalisod-lisod na. Tingnan mo, ang galing ng Tagalog niya. Nagkalisod-lisod na. Oo, kasod-lisod silang duha. Mga kangak na. Ito Dance, sa ano mo, ilang feet? Mga 15 feet siguro ni. So 15 feet. Ikaw kuya, Kaya ang ilang tubo kung unsay mo pag ang ilang wala na, kung imong pag-observe, pila ka feet? Siguro na 20. 20. O murag 20 kasagaran Oo, kaya ang ilang tubo tibuok ko, wala ibawas. Na-itrig. Okay. So, Di ba yun. 20 manino? Tingnan natin kasi may level yan ng tubig. So, tinanggal natin yan kasi nga yung resulta dyan, ito, yung iron. Go na. Ini pa na, gay na. Bay dito ka sa babaw ba? Kay ma. Magkasugat-sugat ang barka na to. Kasugat-sugat na magsumat-sumat. Masay magkabusot-busot. Yan. So, diskarte lang yan mga ka-aquaman. Mamaya, tutulong na yan si ma'am. Wala na yung gunit na. Ano kung malaglag ni no? Hindi na tuma. Ihon, ang taong na, sir. Ikog kagul di mo, sir. Wala, ay, di na. Gay na maka. Ayan. So, ano lang siya. Binebend lang konti. Para, yan ang kagandahan ng PVC na inaano natin. Kasi pag GI yan, naku, hindi yan mabebend. Walang butas na nangyari. Yan. Gulo po. Ulo. Ulo. Papa, nana.
Wala na? 20 na, sir? Perfect. 20. Ayan. So, dalawang tubo yan. Ibig sabihin, 20 kasi na. mga 20. Di mo makita ang tubig. Tigas-tigasin muna natin konti. Kasi sasanksyon natin siya. Ayan. Para lumabas yung kanyang katas. Ayan o, tingnan mo. Expert yan. Naniniwala ko dyan. Experto. Tigas na kaya yun? So 20 feet yan mga kapatid. Tapos ngayon, yung observation natin, at least man lang mayroong level siya na 10 feet yung level ng tubig niya. Pero hindi natin yan makikita kasi i-bend na naman natin yung pipe. Masyadong pitsido kasi. Yan, pitsido. Alright, so dinagdagan natin yung pipe kasi kanina na ano natin na may seconds siya na nawawala yung tubig. Pero ngayon, dinagdagan natin ng 7 feet. Yun, saktura. Tingnan mo yung tubig nila. Grabe ka hugaw. Grabe kahugaw. Yan ang ipifilter natin. Yan. Gamay ang tubig. Mayra? Sige lang, sige lang. Pero ma-option niya. Papsan niya. Sige lang, Dan. Huwag pa man siguro mo buhilo. Aw, nara man. Huwag pa mo buhilo. Wala pa. Ayan, so may lumalabas pa rin. So nagbabakwashing tayo ngayon. Tinatanggal natin yung mga iron na nandun sa loob. Ayan. So ngayon, mag-change yung parameters niya kasi tinatanggal na niya yung mga iron na nandun sa tubig. Pero tuloy-tuloy na ano, Dan? Yay! Anong masasabi mo, kuya? Good. Good. Ayan. Ayan. So kahapon, yung ginawa natin, nag-set up tayo ng fittings, pipe, at saka kasama na yung ating mga yung pump. In-improve din natin. Nag-yield test tayo, tapos tinanggal natin yung mga kalawang na nandun sa ilalim ng ating water source. Ayan, si Kuya Luloy, yung ating import dito sa Kitsarao, Agusan del Norte. Yan. Parte siya ng Aquaman team dito sa Agusan. Siya yung tumulong sa atin para mag-welding ng stand. Saka ngayon tumutulong siya para sa ating sun production. Kaya mga ka-Aquaman, pakita ko sa inyo sa likod yung setup natin. Yan. So dito sa parte na to, nandito yung kanilang hand pump. Yung problema nila, yung hand pump nila is makalawang at saka mabaho. So ngayon, yung ginawa natin, tinanggal natin ito. Itong the whole set. Tapos, yan. Inano natin, nag-yield test muna tayo, tapos nilinisan muna natin, nilabas lahat ng mga kalawang. Saka, inano natin ng pump. Now, ito na yung setup natin ngayon. Ito na yung kanilang biosun filter. So, nagawa natin ito kahapon. Yung pipings, lahat, mga connection. Yan ang ginawa natin kahapon. Ngayon, ang araw na to, mag-focus tayo dun sa sun production. Kaya yung team natin, ayan, busy. Yan. So, nag-comment lang sila, yung family na to sila, mom at sir, nag-comment lang sila sa YouTube channel natin, tsaka sa ating page, kung paano sila matutulungan. Now, nag-travel tayo dito, mga ka-Aquaman, dito sa Agusan del Norte. Tsaka, na-stranded tayo dun sa, sa Baguio. Kaya medyo late tayo sa ating commitment. Pero anyway, ayan, tuloy din yung ating Project Aquaman dito sa Mindanao. So, yan. At saka, pagkatapos dito mga ka-Aquaman, mag-move tayo sa Butuan City. Kasi meron din tayong isang family na tutulungan din doon. So, yun. Yan ang setup ng ating biosun filter dito sa Agusan del Norte.
Yan. So, nakadepende yan sa anong setup. Ang maganda nito, may bubong na siya. Tsaka maganda, naka-save sila ng space para sa kanilang biosan filter. Ayan si ma'am. Sali na siya sa ano. Pag-filter sa kanilang biosan. So, ngayon mag-install na tayo sa ating biosan. So, naka-prepare na tayo ng ating under drain gravel. So, okay, kuya, ready ka na? Ready na. Okay, ready na daw. So, ngayon, yung unang gagawin ni Dante, nakasukat na yan. So, lahat ng sumusubaybay sa atin na gustong gayahin ito, gayahin nyo mga kapatid, maganda to. Tubig So, may mga sukat yan. Nilagyan na niya ng sukat. So, sabihin ko sa inyo, nakadepende yan sa diameter ng tangke nyo, yung sukat. Okay? So, kung gusto nyo magtanong, i-PM nyo lang ako. And then, right now, lalagyan yan muna ng tubig ni Kuya Dante kasi hindi tayo pwede mag-install na wala siyang tubig. Bakit? Kasi, kusa siyang nagsisitling doon sa loob. Yan. So, pagdating niya ng mga 20 cm, i-off na yung supply. Tsaka, dahan-dahan natin na papasok yung under drain gravel. Ayan. So, maglalagay na si Kuya ng bato. Bato. Ayan. So, dahan-dahan lang Kuya ha. Unahin mo sa gitna. Ayan. Ang ginagawa ni Kuya ngayon, nilalagay na yung mga bato. Yan ang tinatawag natin under drain gravel. Yung size niya less than 1/2 cm. Yung dapat nandyan. Kung mayroon namang 1, okay lang yun. Ayan. So, yung buhangin natin, naka-disinfect na yan. Pati yung naglalagay, naka-disinfect din yan. Baka mamaya may bakterya. Ibabad pati sa chlorine si Kuya. Ibabad na sa chlorine. Ayan si ma'am, nanonood. Para daw sure. Excited. Ayan, so pag natapos natin yan, next naman na ilalagay natin yung kanyang separating gravel na maliit. Next natin ay yung separating gravel. Yan lang ang kulang. Okay, yan, may sukat yan ha. Nakikita nyo yung puti na yan. Yan, sukat yan. Okay, go. Yan, dapat balance lahat. Yung sa gilid, dapat pinapantay yan. Yung purpose dyan, para yung mga gap, malalagyan siya. Walang chance yung buhangin na makapasok doon. Kaya dapat tubig lang. So nga, sukatin mo nga Papa Dance. Lapit na sa katotohanan. Ayan, tingnan mo. Lapit na. Oh. Mukhang mauubos pa itong isang balde. Balde. Expert yan, expert. O, tingnan mo. Ayan. Pero naka-disinfect yan ha. Mga kapatid. Pati yung naglalagay, yung mukha na yan, naka-disinfect din yan. Ayan, so kompleto na. So hindi na. Na guys. Yan. Kaya na Kuya Dan? Tapon na na? Dugang na daw, pangilis na. Mailis na ka. Ayan, so yung last natin sa separating gravel. Okay. Dan, ingat mo side.
Yan. May nakita ko dito na kuha, medyo baba. Yan, so kukumpletuhin na lang natin yan. Kuya, kaway ka muna. Yes, Kuya Luloy, yung import natin dito sa Agusan del Norte. Yan. Pag bumalik ako dito, kuya, may sticker ka. Ohon. Sticker na pinsan. One, buli. Ay, oo naman po yan. Asa karon ba? Ay. Malapit na tayong matapos Tito Dance, right? Oh. Okay. Katotohanan. Okay, malapit na mga guys. Malapit na guys. On the way. On the way na. Kakatikin natin yung magkasalat. Aw. Fights. Alright, congratulations. Ngayon, magtuturo tayo paano i-backwash itong biosan filter dito sa bahay nila ma'am. And then, step by step ito, kaya gusto ko i-document natin kung paano siya i-backwash. So ngayon, i-introduce ko muna yung mga parts, lahat. Anong mga parts na nandyan. So, ito yung source, of course. Ito yung source. So ngayon, yung source, unang-una natin ginawa para malaman natin na yung source is, ano siya, yung source niya talaga is hindi siya mawawala ng tubig, sufficient talaga siya, at saka kung anong parameters ng tubig. Kaya nagkaroon tayo ng parang physical test. Yung ginawa natin, kumuha tayo ng sample. Yung pump natin, ayan, papunta yan doon sa raw water tank. So itong water tank natin, meron siyang float switch na automatic siya mag-shutdown kung wala ng tubig na umaakyat. Ayan. So make sure natin lahat, wala siyang mga gaps of pressure niya, wala siyang mga leak para automatic siya mag-fill in yung tubig. Kasi mga kakwaman, pag itong mga connection natin may mga leak ito. Palaging umaandar yung pump pero hindi siya nagbibigay ng tubig. Yan ang indikasyon na may mga leak yung mga pipe niya. So ngayon, hindi siya bumaba. Ganon pa rin yung tubig niya. Now, punta tayo dito. Ito naman, itong pangalawa, ito yung biosan filter natin. So, alam nila kung anong laman nito. Dito, mayroon tayong underdrain gravel, mayroon tayong separating gravel, dalawa yan. And then, mayroon na tayong filtration sand. So now, na-install na natin ito at saka na-disinfect na din natin. Now, yung tubig na nakafilter dito, lalabas siya dito. Kaya mayroon tayong riser pipe. Saka kung nakikita nyo, mayroon siyang butas para magkaroon siya ng ventilation. Para nakakahinga yung tubig. Okay? Now, itong mga valve na to, ito, pang test to kung yung flow rate niya is normal pa rin o hindi. Ito, ganyan. Ano ko muna to, shutdown. Yan, normal yan. Normal na flow rate yan. Ayan, okay? So, yan ang normal na flow rate ng biosan dito. 1.5 liters per minute. So now, sinutdown ko to, pinatay ko to, makikita nyo na ano siya? Anong tawag dun? Parang, hindi siya vertical, horizontal. Pag vertical, ibig sabihin naka-open. So ito, naka-vertical to, naka-open to. So now, pag pinatay nyo to, sinutdown nyo, hindi siya magbibigay ng tubig sa loob. Okay? So yan lang. Ngayon, dito na tayo sa maintenance. Yung lahat ng tubig, it's either, open well, deep well, or yung pump, hand pump. So lahat yan, mayroon niyang mga physical content na hindi natin nakikita. Na pag pumunta yan dito sa filtration natin, nagkakaroon siya, bibuild up siya ng tinatawag natin na biolayer. Nandyan lahat yung mga physical, yung chemical, at saka yung mga bacteria, nandyan lang yan sa top sand. Now, pag itong tubig nyo, ganito na lang yung flow niya, ganyan na lang, patak-patak. Ibig sabihin, hindi siya normal. Yung gagawin nyo dyan, pag ganyan na, i-troubleshoot na. I-disturb nyo na yung top sand. At saka, paano nyo ito i-disturb? So, ang gagawin nyo, of course, i-shutdown nyo muna itong source. Yan. Yan. Para hindi siya magbigay ng tubig. Okay? Shutdown muna. At saka, ito din, i-shut off nyo para hindi siya magbigay ng tubig. Pero ito, huwag nyo galawin.
Kailangan nakaganyan lang yan. Okay, now ang gagawin natin, mayroon tayong ito yung drain valve wash niya. So dyan dadaan yung tubig na dumi. Tapos yung gagawin nyo, open nyo to, of course open nyo to. Tapos naka-standby yung tubig, di ba? Ayan, naka-standby yung tubig. Ang gawin nyo, naka-shutdown na yan. First step, patayin nyo to. Dapat wala siyang ano. Tapos, gagawin nyo, test mo muna yung drain valve. Tingnan nyo, lalabas yan. Yan. Di ba may lumabas na tubig? Parang nangyayari, nagbabakwas siya. Pero, unang-unang gagawin mo, dapat, i-disturb mo muna ito. Itong tapsan. So, mahawakan ko to. Ayan, nahawakan ko na. Kung gagawin mo, ganun yung paikot-ikot lang. Clockwise lang. Paikot-ikot. Yan. Parang kung nandito yung sand, gaganunin mo lang. Huwag mong, anong tawag doon? Kamutin. Na gaganon yung kamay mo. Dapat ganito lang. Haplosin mo lang. Para ka lang gahaplos ng baby. Yan, baby Biosan. Yan, haplosin mo lang. So, nakita nyo, yung tubig niya is ang dumi. Yan. Pagin turbidity, ang dumi niya. Yan, dinestorb ko na. Yan, dinestorb ko na yan. So ngayon, tingnan nyo yung lalabas dyan. Kanina, ano pa yun? Puti. Ngayon, may kulay na. Tingnan nyo. Yan. Diba? Yung lumabas na tubig, may dumi. Sa ngayon, dahil bago pa, hindi siya ganun kadumi. Pero kung katagalan, kahit na yung mga iron dyan, yung lahat ng mga napupunta sa kanya, madumi yan. Okay? So yan lang yung pagbabakwas ng Biosan filter nyo. Automatic na. Lahat. Hindi na kayo maano. Ganito lang yung maintenance. Talagang mag-effort lang kayo. Okay? Tapos, pag na-check nyo na okay na lahat, pwede nyo gawin yan 3 times. 3 times backwash nyo. Tapos, i-check nyo na dito. Balik. Kung ganun pa rin yung ano niya, yung flow, may na pa rin. Ganun pa rin yung gawin nyo. Continue mo 10 times, 20, ilang times hanggang maklear siya. Tapos, pag tinest nyo na ganito na, bumalik na yung flow rate, okay na yun. Goods na yun. Saka pwede nyo na ito ibalik. Yan. Pagkabakwas, punuin muna. Punuin muna pagkabakwas. Oh. So yun, inopen ko kanina para mapuno siya. Okay? Dapat may supply palagi. Okay? Yan. So automatic yan na shutdown kasi mayroon siyang bola dito sa loob. Pag napuno naman ito, automatic din to mag-shutdown dahil sa bola niya. Yung ating pag-maintain ng Biosan filter. At saka, pagkatapos niyan, pwede nyo itong gawin itong last. Pwede kayo nito mag-disinfect kung gusto nyo. Every month. Yung ano ko dyan, yung advice ko dyan, gumamit na lang kayo ng itong Sunrox na original, clear. Ito dyan, pahingi nga ng 1.5. Yan. So, paano nyo ito ititimpla? Saka, yung gawin nyo, kuha kayo ng tubig dito na naka-filter. Yan. Kung magdi-disinfect kayo nito, okay, kuha muna tayo ng 1.5. Yan. Pwede natin yan punuin. Tingnan mo, nag-clear na siya. Kanina medyo cloudiness pa kasi nire-release niya yung yung mga nandun pa sa lalim. Pero ngayon, tingnan mo. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Biosan ni Aquaman. Ayan na, nagpo-promote na ako. Yung Biosan ni Aquaman habang tumatagal, lalong sumasarap. Tapos mamaya mga ka-Aquaman, iinom tayo ng tubig nito. Tapos yung papainumin natin ito, si Tito Dante. Ha? Hindi, papalabas natin yan. Lahat. Yeah, tingnan nyo. So, wala nang ulit mo yan. One time kasi. Disinfection. Kasi i-release natin to pag naka-ano ka na. Naka-pipe. Okay? So ngayon, ito muna tayo pag-disinfect nito. Ano na natin? Lubos-lubusin.
Okay, so yan ang mga tanong nyo. Paano nyo i-disinfect? Wala kayong mga aqua tubs. Pero kung may aqua tubs, makakabili tayo sa mga drugstore, aqua tubs. Mas maganda yun kasi pag puno ito, 10 lang yung lalagay nyo na tablet. Pag puno ito. Pero pag kalahati, 5 lang. 5. Oo. So yun. Pero wala tayong ibang option ito. Pwede na to. Ay. Okay. So ibalik natin. Yan, buti lang may director ako dito. Okay. So dito tayo. Magtimpla tayo ng dito na lang ma'am. Ayan, clear na yung tubig oh. So yung gagawin nyo mga ka-aquaman para i-full disinfection yan. Isang lang ito. Isang, huwag nyo punin masyado, sakto lang. Yan. Tapos ilagay nyo rito. Yan. Then, gawin nyo, shake nyo lang muna. Shake. Di ba? Crystallize na siya. Dali siya maano. Huwag niyong alahan yung logo, hindi yan kasama. Hindi ako nagpro-promote nito ha. Tagalin niya yung logo. Parang huwag na, okay lang yan. Ayan, so ibig sabihin mayroon tayong kung sa sa balde, kung gusto natin magkaroon ng 1%, yung 20 liters natin na ganito, ihalo natin ito, magkakaroon tayo ng 1%. Okay? So ito, 5% to. So, dahil full disinfection tayo, ilalagay natin to. Kahit lahat ito ilagay natin dito. Yan. So, ibig sabihin ngayon, chlorinated na yung tubig natin. Pwede natin yan ihalo lahat. Yan. Dahil mayroon tayong 5% na disinfection. Ano yung nilagay ko dito? Naka-filter na tubig. Hindi siya raw water. Kasi useless. Mag-disinfect ka to sa raw water. Okay? So, ganun lang. Tsaka, i-flow mo muna lahat. Ubusin mo muna para mawala yung chlorine. And then the next, pwede mo nang gamitin yung tubig. Okay? Very good. Salamat sa panonood. And please subscribe Aquaman. 1, 2, 3, Aquaman! Aquaman! Sige, isa lang. 1, 2, 3, Aquaman! So yan, natapos na natin ang ating Biosan filter. Just today. So ma'am, ngayon, may tanong ako sa iyo. Ano yung struggle mo nung wala mo pang hindi nyo pa nakilala si Aquaman? Anong struggle nyo sa tubig nyo? Anong problema nyo? May source kami ng tubig pero hindi siya malinis. Then may tubig bomba pero madumi at mabaho. Okay. So ngayon ma'am, dahil natapos na natin yung Biosan, ano yung pakiramdam nyo po na natapos na yung Biosan? Super saya, happy, worth it ang binayaran. Yung quality ng tubig super crystallized. Yung mainom, safe lahat sir. As in, okay. Super. Ma'am, kung tanungin kita, marirecommend mo ba yung Project Aquaman sa iba pang mga household? Yes, of course. Goods na goods. Recommended siya kahit saan. Pang international, lahat siguro. From lower to high grade, pwede ang tubig. Pwedeng ma-process lahat sa Biosan. Okay. Aquaman. Salamat po. And then ma'am, magpa-rate po ako sa iyo. So 1 to 10 ma'am na rate. Saan po tayo diyan? Yung quality. 10 sir, 10. Yan 10. Ano 'yon kuya? 10. Crystallizing yung water, ang kalabasan ng water. Ayan, so mga ka-Aquaman, yung lahat ng proseso ginawa natin. From physical to bacteria. Actually, nag-test tayo, tapos bukas pa yung result. So, tinest natin yan para sure natin na yung quality ng tubig is maganda. So, itong project natin, nagta-travel nga tayo sa abot ng makakaya natin. Pero ito yung first time na mayroon tayo dito sa Agusan del Norte. Dito sa Kitcharao, sa Abaw family. Yan, congratulations po. And God bless sa inyo. At saka natutuwa po ang Project Aquaman na mayroon na kayong malinis na tubig
dito sa Agusan del Norte. Thank you, thank you. God bless, sir. Thank you.